Akay po ba kayo? Pakidala po dito sa stage yung mga akay natin. Wala pa po tayong mga akay. Meron po bang mga baguhan dyan? Ayan. Tumayo na tayo mga kapatid ko kay Kristo. Ayan. May akay tayo. Ang gaganda. Ayan, Praise the dumarating yan. Dito po, sister, may akay po tayo. Praise the Lord. Hindi talaga nagpabaya ang Diyos. Amen. Mayroon talaga siyang taong ginagamit Dito po sa taas. upang akayin sila sa gawain ng Diyos. Amen. Amen. Ayan. Uy, ang ganda pala ni sister. O, tingnan mo, magkapatid to. Ayan. Sige po, sige po. Ito parang, Wala na po ba? parang matagal na dito yan, oh. Wala na po ba? Nasa likod, sa gilid, at sa harap. Mayroon pa po ba ang akay ninyo? Dalhin po dito sa stage. Ayan. Mga bata pa inaakay ng Diyos, sister. Para magkambal sila, no? Wala na po ba? Ayan. Wala na po ba sa likod, sa harap, at sa gilid? Ayan, tayo na po tayo mga kapatid Tayo at na po samahan tayo. natin ang ating mga Ready na po kapatid. ba yung mga choir? Ang choir natin, magagandang choir, handang-handa na po ba kayo? Awitan po natin ating mga kapatid. Praise the Lord. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig pag-ibig Ayan, at sugod na. pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Tayo'y mga anak ng Diyos, tayo'y magmahalan. Sa bawat sasabihin ng pag-ibig ang siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya'y manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Pamilya ni El Shaddai. Dito pa kayo, sisters. Ayan, mayroon pa Praise tayong the Lord. dalawa. Ayan, meron pa. Ayan. Ito kasi mga bata pa kailangan kumain. Okay lang, ayan. Oh, sana po mga usherate. Kulang pa tayo dito. May dalawa po tayong akay. Yan. Yan. Itong dalawang pang magkapatid din. Yan. Ayan. Ayan. Lahat dito ang akay namin, puro kambal. Ito Praise the magkapatid, oh, tingnan mo, magkamukha. Ito naman ang dalawa, magkamukha din. Amen? Praise the Sister Lizelle, ano pong nasumpungan ng ating mga kapatid? Mga kapatid, ang inyo pong nasumpungan ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement Amen. under the banner po ng El Shaddai. Ang ibig pong sabihin ng El Shaddai, ang El Shaddai po ay isang wikang Hebreo. Ang ibig sabihin, El is God, Shaddai is Almighty. Siya ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Amen. Siya ang may likha ng langit at lupa. Siya din Siya, noon, ngayon. siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang Diyos ng bansang Israel. Amen. Siya ang Diyos ni Abraham, Isaac, at Jacob. Jacob. Siya ang nagbibigay ng buhay at ikinabubuhay sa sangkatauhan. At higit sa lahat, magagawa niya ang lahat ng bagay. Amen. Praise.
Ang layunin po ng El Shaddai, DWXI Prayer Partners Fellowship International, na ihayag ang salita ng Diyos. Amen. Ang kanyang kadakilaan, kapangyarihan, katapatan, kabutihan at pag-ibig. Nang Praise sa God. ganon, mabigyan ang bawat isa ng kapayapaan sa puso, isip at kalooban at mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdamang Amen. pisikal at espiritual. Amen. Ayan. At higit sa lahat, tumanggap ang bawat isa ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Amen. Jesucristo. Ayan. Praise Sister Lisel, ang hawak nilang panyo, ito po yung panyo na hawak-hawak niyo mga kapatid. Hindi po yun makapangyarihan, pero ang nakasulat dyan, ang damos na makapangyarihan sa lahat. Ito po yung dinadasal ng 6 ng umaga, 12 ng tanghali, at alas 6 ng gabi. Lahat yan, dinadasal sa lahat ng may karamdaman. Ipatong nyo lang yan sa lahat ng katawan nyo na nais nyo gumaling. Tiyak po yun, manalig lang kayo sa salita ng Diyos, ang kagalingan agad-agad ipagkaloob sa inyo. Amen po Praise ba? the Lord. Mayroon po tayong gawain na Sister Lisel. Meron po tayong gawain sa araw-araw, Monday to Friday po, nasa St. Joseph Church tayo sa Central. Magsisimula po ito ng 11 a.m. hanggang 3 ng hapon. Amen. At pag araw naman po ng linggo, Sabado, Sabado, nandito po tayo sa may Sacred simbahan. Heart. Mag-uumpisa rin po ng 11 hanggang 3. Ayan. At tuwing linggo Linggo naman po, dito po tayo sa pinagpalang lugar ng Panginoon, ang School ground. school ground. Magsisimula din po ito ng 11 hanggang 3 ng hapon. Ayan. Mayroon po tayong radyong pinagpala, impilan DWXI, 13 kHz, 13, 14 sa AM band. Doon na yun, matunghayan nyo ang mga salita ng Diyos, mga paliwanag kung paano binago ng Diyos ang ating mga kapatid kay Kristo. Amen po ba? Amen. Mayroon po tayong Facebook page. Meron po tayong Facebook page, ang El Shaddai Hong Kong chapter po. Ayan. Yun na Doon po. naman nila makikita yun kung paano, sa oras nito, kung paano sila makikita doon. Kasi Amen. live na live Live po telecast tayo tayo. Makikita yun ng mga kamag-anak nyo, mga pamilya nyo. Huwag kayong mag-alala, kambal kasi ang Diyos naman ang bahala sa'yo. Amen po ba? Amen. Ayan. Siguro napaliwanag na natin, Sister Lisel. Praise Itatanong the Lord. natin sila kung taga saan sila sa ating bansa. Diba? Pangalan muna. Ang pangalan, siyempre kasama na yun. Ayan, si Bunso muna mauna. Good afternoon, everyone. My name is Rowana Kasipi from Sultan Kudarat, Mindanao. Sultan Ang Kudarat. layo pala, kaya ayaw niya makita ng kamag-anak. The Sultan Kudarat. Amen. Ayun. Andun sila, mga kababayan mo. Ayan, si Bunso naman isa. Good afternoon po sa lahat. Ako po si Jay Ann Dakel from Sultan Kudarat, Mindanao. Magkapatid na. Magkapatid Sabi na. sa'yo, kambal eh. Sa'yo Praise naman the dyan, Lord. Sister Lisel. Good afternoon, everyone. I'm Chona Di Torres from Padre Burgos, Quezon po. Quezon. Ayan, si Ako kapatid. naman po si Ellen Sumagi from Batangas po. Taga Batangas. Ayan. Ayan. Praise the Pwede Lord. na po tayo mga Mga kapatid. kapatid, Pwede maraming na po salamat tayong po sa umalis. inyong pagtugon sa Doon po tayo panawagan sa ng mga Panginoon. Praise the Lord. Ayan, Sister Lisel, halika rito. Marami tayong akay ngayon. Tuwang-tuwa ang mga anghel sa kalangitan. Amen, po ba? Amen. Muli, wala po. Mayroon po ba tayong testimony? May pinagpala pa ba ng Diyos? Wala na. O susunod tayo, Sister Lisel. Joyful praises naman. Ayan. Tayo po'y dadako na sa pakikinig ng mabuting balita na ihayag ng ating kapatid na si Brother Edgar kasama ang Relasio. The Hong At ang Kong mangunguna sa ating panambahan, ASGMM ang Hong Hong Kong Kong Gospel Music Ministry. and Liturgical Dancer. Praise the Lord. Tayo po'y tumayo na. Tumayo na po tayo at palakpak natin sa Diyos ang Maraming mga salamat kamay. Praise God. Tumayo na po tayong lahat.
Sige po mga kapatid, magsitayo na po tayo. Upang papurihan at sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po. Tayo na po tayong lahat. Tumayo po tayo, mga kapatid. Kamusta na po ang lahat? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Amen. Glory to God. Sige po. Magsitayo na po ang mga nakaupo. Hallelujah. Amen. Sige po. Sa mga oras na ito, atin pong katagpuin ang presensya ng banal na Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Narito po tayo sa banal na lugar na ito at alam kong kinatagpo na tayo ng ating buhay na Diyos. Kaya po sa mga oras na ito, tayo po'y humingi ng kababaang loob upang tayo po ay karapat-dapat na sumamba sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Holy Spirit, take over. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Hallelujah. Minsan pa. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin, Panginoon. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila
Dakila po ba ang pangalan ng ating Panginoon? Amen. Amen. Hallelujah. Ayon po sa Kawikaan 17:22, ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. Amen. At ang malungkuti unti-unting namamatay. Amen. Praise the Lord. Malungkutin po ba ang mga anak ng Diyos? Hindi! Ang mga anak ng Diyos ay masayahin, di ba? Amen. Kaya po, ang mga anak ng Diyos ay handa na po bang magpuri? Amen. Sa gitna ng anumang mga problema at mga suliranin, alam natin, mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ibigay po natin ang pinaka-the best na pagsayaw at pag-indak sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Here we go. Ang pag-ibig niya'y hindi nagbabago. Dahil sa Kanya, tayo'y naligtas. Ang pag-ibig niya'y hindi nagbabago. Dahil sa Kanya, tayo'y naligtas. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahalan tayo. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Kaisa tayo. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Magmahalan tayo, yan ang utos ng Diyos. Magkaisa tayo, na purihin siyang lubos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na hindi niya tayo mahal. Huwag mag-alinlangan sa pagmamahal niya. Kaya't mahalin natin siya ng buong puso. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Purihin. Sino pong naniniwala na mahal tayo ng Diyos? Praise God. Hallelujah. Kaya po sa mga oras na ito, tayo po'y patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po sa kanyang mga salita sa Colosas 3:12,
bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaang loob, ng kaamuan, at ng katiyagaan. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Narito po kami sa iyong harapan. Loobin mo po ang aming mga puso. Nang sa ganun po, ay malaya po kami at matuwid na makasunod sa iyong kalooban. Hallelujah. Kaya po, Panginoon, we declare na gawin mo pong banal na tahanan ng aming mga buhay. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Purihin, Panginoon. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Lubin mo po ang aming mga puso. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisas. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay pumisas. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaniika at sa'yo ay bumisang. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. Sabay ka, Diyos. Hallelujah, hallelujah. To God be the highest glory. Hallelujah.
And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai, Erkampan Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of the name. El Shaddai, El Shaddai.
your song. El Shaddai, El Shaddai, and Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkampan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkampan Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Dakilang El Shaddai, Ama naming nasa langit, ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, ang Diyos na hindi nagbabago, ang Diyos na hindi nagsasawang gumawa ng mabuti sa buhay ng bawat isa sa amin araw-araw. Salamat, dakilang Diyos. Salamat muli na dinala mo kami sa lugar po na ito upang muli, Panginoong Hesus, na kami po'y makapakinig ng iyong mabuting salita, ng iyong mga aral, O Diyos, na patuloy nagbibigay sa amin ng liwanag, gabay sa buhay namin upang patuloy kaming makalapit po sa iyo at makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Patuloy mo, Ama, na sa araw na ito o sa mga sandali pong ito sa ngalan ng Panginoong Hesus, buksan mo ang aming pananaw, O Diyos, sa lahat ng kabutihang magagawa mo sa buhay namin. Buksan mo ang puso po namin sa pagmamahal meron ka, Panginoong Hesus, sa bawat isa sa amin. At aming dalangin, dakilang Diyos, na lukuban mo kami sa lugar na ito na iyong malabay na pakpak. At tulad ng iyong pangako, O Diyos, kami po'y inyong samahan. Hinihiling ko, dakilang Ama naming nasa langit, na muli itago niyo po ako sa inyong likuran, sa iyong kapangyarihan, at gamitin nawa, O Diyos, lamang na magiging alulod ng iyong mga salita. Mangusap po kayo sa amin, dakilang Diyos, at patuloy kami bigyan ng pangunawa, Ama, sa mga salita mong aming pakikinggan sa hapon pong ito. Kami, O Diyos, ay dumadalangin at patuloy na umaasa na sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag, anuman ang aming kahilingan ay ipagkakalob mo sa amin, tulad ng pagkakalob mo ng iyong buktong na anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig.
Purihin natin ang Panginoong Jesus. At ang salita ng Diyos ay ating tunghayan mula po sa sulat ni Santiago, kabanata po ay 5, at talata ay 10 hanggang sa talata ay 11. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa ngalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Sinasabi nating mapalad ang mga nagtitiyaga at nagtitiis. Narinig na ninyo ang tungkol sa pagtitiis ni Job at ang ginawa sa kanya ng Panginoon sa bandang huli. Ito'y nagpapakilalang mabuti at mahabagin ang Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Papurihan natin ang Diyos na mabuti, mahabagin, at patuloy na gumagawa ng mabuti. Amen. Sino naniniwalang mabuti ang Diyos? Kung ang Diyos na ating pinupuntahan sa lugar na ito ay Diyos na mabuti, ibig sabihin, mapapabuti ka. Mapapabuti ang buhay mo. Amen? Kakamtan mo ang lahat ng mabuti buhat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya lahat ng umaasa na mayroong mabuting gagawin ang Diyos sa kanya sa araw po na ito, ang sabi po, ang nananalig sa Diyos ay hindi mabibigo. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen. Sinong naniniwala may gagawin ang Diyos? Lahat ng naniniwala pwede nang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Kung paanong ibinubuhos ng Diyos ang ulan mula pa kahapon, lahat ng nakarating sa lugar na ito, ibubuhos sa atin ng Diyos ang mga pagpapala na ating kailangan. Amen? Sino pong nais pagpalain ng Diyos? Taas nga ang kamay. Ang sabi po, pagpapalain ng Diyos ang lahat na nagtsatsaga at nagtitiis. Isa bang pagtitiis para sa inyo yung pumarito? Hindi. Ano? Hindi ba tiisin sa inyo ang umakyat buhat doon sa baba papunta rito? Hindi, kasi lahat ng umaakyat dito lumalakas ang tuhod. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah. May pinapakita po sa atin dito sa salita po ng Diyos ayon sa sulat po ng kanyang lingkod na si Santiago, na kung saan po mga kapatid ay mapalad ang lahat na mga nagtitiis at nagtsatsaga. Amen. Sabi nila kapag may tiyaga, may nilaga. Amen. Diba? Kapag may tiyaga, tiyak may pagpapala. Amen. Dito sa daigdig na ito, mabuti at masama, may problema. Mabuti at masama, may suliranin. Amen. May mga nararanasan na mga kapighatian, pasakit sa buhay. Amen. Sa salita ng Diyos, dito sa daigdig na to, marami kayong kapighatian. Amen. Kung marami tayong kapighatian sa daigdig po na ito, ano ang gusto nyo sa buhay nyo? Maraming kapighatian o pagpapala ng Diyos? Ayan. Mapupuno lang ng kapighatian ang buhay po natin kapag lumayo ka sa Diyos. Amen? Mapupuno lang ng kapighatian ang buhay po natin kapag tayo po ay hiwalay po sa Diyos, sapagkat ang wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Kanya. Amen? Subalit ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos sa buhay po natin kung tayo po ay nananatili sa kalinawan
ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Subalit lagi natin tatandaan, kahit tayo na sa kalinga ng Diyos, may suliranin. Amen. Naniniwala ba kayo? Nararanasan po natin yan. Amen. Sa buhay po natin. Pero anumang suliranin mayroon po sa buhay natin, habang tayo nasa kalinga po ng Diyos, alam po natin mga kapatid, sapat ang tulong ng Diyos sa lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Hindi niya tayo pinababayaan at buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos, ibibigay niya ang lahat ng ating pangangailangan. Mayaman ba ang inyong amang nasa langit? Gaano nyo katiyak na siya'y mayaman? Kasi ang sabi niya, buhat sa kayamanan niyang hindi nauubos. Amen? Kapag hindi nauubos, anumang oras ikaw ay lalapit, tiyak may maibibigay sa iyo. Purihin po natin ang Panginoong Hesukristo. Maraming suliranin, mayroon po sa daigdig po nito mga kapatid. Subalit po, ito po ang ating pakatatandaan. Ang sabi nga po, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay mahal po tayo. Kung ang Diyos mahal po tayo, siya ay mabuti, siya ay makapangyarihan, alam po natin walang imposible po sa Kanya. Subalit, minsan mga kapatid, hindi ba kayo nagtataka kung ang Diyos ay mabuti, hindi gagawa ng masama, mahal niya ako, amen? Makapangyarihan, anumang mabuti, magagawa niya talaga dahil makapangyarihan siya. Pero hindi kayo nagtataka na minsan hindi naman yun ang nangyayari sa buhay niyo. Hindi po ba? Na minsan katanungan yan sa maraming tao. Alam niyo po kasi minsan nga yun ang isa sa hindi ko makalimutan, yung tao nga na minsan ay na-share ko na rin po yan na gusto magpakamatay dahil sa matinding problema niya. Ang sinasabi ko lang sa kanya na kung saan nung mabasa niya yung Liwanag Magazine, ang sabi niya, totoo ba talaga itong mga nakasulat dito sa Liwanag Magazine? Ang sabi niya, kung totoo ang Diyos, ngayon din ilagay niya sa harapan ko ang kailangan ko. Ang hirap, di po ba? Kasi isa lang ang tinuturo ko sa kanya nung oras na yan, na kung saan ang sabi niya, magpapakamatay na siya, hawak niya yung lason, habang kausap ko siya sa telephone, isa lang sinasabi ko sa kanya, huwag mong gawin yan, magtiwala ka lang sa Diyos. Pero ang sabi niya, kung talagang may magagawa ang Diyos, ngayon bigay niya sa akin ang kailangan ko. Sabi ko, kung ikaw manalig sa Diyos, makikita mo kung anong magagawa ng Diyos. Huwag mo siyang hamunin. Ang sabi ko sa araw ng bukas, ito ang gawin mo. Matuto ka lang magpakababa. At ang Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Na tila baga nung sandali na yan, isang malaking hamon na kung may Diyos, ilagay sa harapan niya yung kanyang pangangailangan ng oras pong iyan, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Subalit, dito po sa binasa po natin ngayon, sa sulat ni Santiago, ay ipinapakita po dito sa pamamagitan ng buhay po ni Job. Amen? Sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos na si Job, sa bandang huli, ipinakita po diyan, ipinapahayag po sa atin na mayroong Diyos na mabuti at Diyos na mahabagin. Amen. At yan ang Diyos na hanggang ngayon mga kapatid, handa niyang gawin ang kabutihang iyan, handa niyang ipadama sa atin ang habag po na yan kung tayo po ay patuloy lang na mananatili sa kalinga ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoon, malakas na para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah! Ipinapakita po dyan sa pamamagitan ng buhay ni Job na mayroong Diyos na mabuti at mahabagin. Amen. Sinong gustong makilala si Job? Dito po sa atin pong binasa, ayon po sa aklat ni Job, kabanata po ay 1,
babalikan po natin ang aklat po ni Job na sabi po sa kabanata po 1 at talata po 1, ito po si Job. Ang sabi po, may isang lalaking Job ang pangalan na nakatira sa lupain ng Uz. Mabuti siyang tao. Malinis ang kanyang pamumuhay. May takot siya sa Diyos at hindi gumagawa ng masama. 7 ang anak niyang lalaki at 3 ang babae. Marami siyang alila at siya ang pinakamayaman sa buong silangan. Purihin natin ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi po diyan mga kapatid sa ating Jesucristo, si Job po ay pinakamayaman doon sa buong silangan ng Israel. Maganda ba yon? Kapag narinig natin yung salitang pinakamayaman, sinong gusto na sa yumaman? Lahat naman tayo gusto yumaman, pero yung idideklara na pinakamayaman, siguro hindi naman natin hangad na talaga yon. Amen? Yung yumaman lang, masaya na tayo. Amen? Pero diyan po nakikita natin kung anong buhay mayroon si Job. Amen? Na kapag narinig mo kapatid yung salitang pinakamayaman, alam po natin, kung tao lang, kung ayon lang sa batayan ng tao, ay napakaganda ng buhay mayroon si Job. Nung panahon pong iyan. Amen? Para bagang matatanaw mo na habang nabubuhay, hindi na magkukulang. Di po ba? Yan po yung buhay, mayroon po siya. Ganun kaganda. Amen? Ganun kaganda kasi matatanaw mo na tila bagay hindi na magkukulang habang nabubuhay. Pangalawa po, hindi lang po yun ang kagandahan ng buhay, mayroon po si Job. Ang sabi po diyan, mga kapatid sa Panginoong Hesus, siya'y mabuting tao. Amen? Mabuting tao ang sabi po ng salita ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bilang mabuting tao, ginagawa niya ang nakalulugod sa Diyos. Amen? Ginagawa niya ang nakalulugod sa Diyos. Ang taong gumagawa ng nakalulugod sa Diyos ay tao na kung saan mga kapatid sa Panginoong Jesucristo, laging uhaw na makasama ang Diyos. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 8, talata 29, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, hindi ako iniiwan ng nagsugo sa akin sapagkat lagi kong tinutupad ang nakalulugod sa Kanya. Amen? Hindi iniiwan. Kaya hindi iniiwan kasi laging tinutupad ang nakalulugod sa Kanya. Yan ang mabuting tao. Ang mabuting tao, laging hinahangad ng puso niya, laging kinauuhawan ng puso niya ay ang makasama ang Diyos. Amen. Sinong gustong makasama ang Diyos sa buhay niya? Papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ang sabi po, ang pangatlo po, ang sabi po si Job ay taong matuwid. Ang taong matuwid ay may takot sa Diyos. Amen? Ang taong may takot sa Diyos, hindi gumagawa ng masama. Hindi naman nangangahulugan na si Job po ay perpekto yung buhay niya. Amen? Na wala siyang pagkukulang. May pagkukulang si Job, tao siyang tulad po natin. Di ba? Ang sabi nga ni Haring Solomon, walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti na hindi nagkasala. Amen? Subalit, bilang taong matuwid at may takot po sa Diyos, ang taong matuwid at may takot po sa Diyos ay hindi niya hinahayaan na ang kanyang buhay ay alipinin ng kasalanan. Amen? Na sa tuwing ang tao na to ay nagkakamali, mga kapatid, sa tuwing ang tao na to ay nagkakasala, agad ang tao po na to ay lumalapit sa Diyos at hinihingi ng tawad ang kanyang nagawang pagkakasala. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Sa talata 5, makita natin ang sabi dito, tuwing matapos ang alinmang handaan,
maagang nagbabangon si Job kinabukasan upang ipaghandog ang kanyang mga anak sa pagbabakasakaling lihim na nilapastangan ng mga ito ang Diyos. Dito po, ang sabi po, kapag ang kanyang anak ni Job ay nagkakaroon ng handaan, pagtapos ng handaan, si Job ay naghahandog sa Diyos na kung saan baka yung kanyang mga anak ay nakagawa ng hindi tama. Kung doon pa lang, natatanaw na ni Job na kapag ang kanyang mga anak ay nagkakasala, kinakailangan niya ilapit sa Diyos, lalo na yung kanyang sarili. Amen? Lalo na kapag siya'y nakagawa ng hindi maganda, lalong inilalapit ni Job ang kanyang sarili sa Diyos. Yan yung taong matuwid, yan yung taong may takot sa Diyos, hindi niya hinahayaan ang kanyang buhay ay mapailalim sa kasalanan. Bagkus agad tinatalikuran ang kasalanang iyan at inihingi ng tawad sa ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang tao pong ito. Yan po si Job. Pangalawa po, bilang ama, makikita po natin diyan kung paano iniingatan ni Job ang relasyon ng kanyang anak sa Diyos. Amen? Ang sabi po, si Job ay naghahandog ng oras na niyan dahil tinatanaw niya baka yung kanyang mga anak ay nilapastangan ang ating Diyos. Nakikita natin kung paano po iniingatan ni Job ang relasyon ng kanyang mga anak sa ating Diyos. Hindi niya hinahayaan na yung kanyang mga anak ay malayo sa Diyos. Amen? Kundi laging hangarin ni Job bilang ama na ang kanyang mga anak ay mailapit po sa Diyos, na kung ating tatanawin mga kapatid, ang buhay ng kanyang mga anak, hindi niya ipinagkakatiwala sa kayamanan mayroon siya. Amen? Hindi niya inaasa yung kanyang magiging kinabukasan ng kanyang mga anak ay doon sa kayamanan na mayroon siya na kung saan kaya niyang ibigay ang magandang buhay para sa kanyang mga anak. Subalit nung sandali na yan, ang buhay ng kanyang mga anak, ipinagkakatiwala ni Job sa magagawa ng kamay ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah! Kaya ang inyong mga mahal sa buhay, mga kapatid sa Panginoong Hesus, ilapit nyo sa Diyos. Huwag niyong hintayin kung kailan may napahamak sa kanyong ilalapit sa Diyos. Amen? Kung kailan may nangyari na hindi maganda sa kanyong sasabihin, ipanalangin sa Diyos. Amen? Tuwing umaga pa lang, pagising nyo, isama nyo na sa prayer iyan. Idulog nyo na sa Diyos na sila'y samahan, gabayan ng Diyos sa buong maghapon ng kanilang buhay. Ipagkatiwala nyo po ang kanilang buhay sa kamay po ng Diyos. Amen? Hindi doon sa maibibigay po natin sa kanila sapagkat hindi po yan sapat para po sila ingatan. Amen? Subalit kapag inilalapit natin sila sa kamay ng Diyos, alam po natin saan man sila naroroon, ang Diyos na ito ay makakasama nila at hindi sila pababayaan ng ating Panginoong Hesukristo. Masaya ang Diyos sa buhay, mayroon si Job. Amen? Masaya po ang Diyos sa buhay na mayroon po si Job. Pero dito po mga kapatid sa ating Hesukristo, sa kabila ng buhay na yan, mayroon si Job na bubuhay na kung saan, ayon sa kalooban po ng Diyos, pero dumating pa rin sa buhay ni Job ang mabigat na dagok. Amen. Ang mabigat na pagsubok. Ano po ang dahilan po diyan? Pakinggan po natin ito. Ang sabi po dito sa talata po, 6, dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap kay Yahweh at kasama si Satanas. Tinanong ito ni Yahweh, ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparoot pa rito sa lahat, palakpakan natin ang Panginoon, nagpaparot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig, sagot ni Satanas. Narinig niyo po? Gusto ko pong buksan natin ang ating pananaw.
Si Job na bubuhay sa mundong ito, sa daigdig na to, na matuwid. May takot sa Diyos, gumagawa ng masama. Pero nung sandali na yan, mga kapatid, may nangyayari sa taas. Amen. Ano yung nangyayari sa taas? Yung mga anghel ay lumalapit sa Diyos, kasama si Satanas. Gusto ko lang po buksan ng inyong pananaw. Yung salitang Satanas na binabanggit dito sa Biblia, hindi po ito guni-guni. Totoo po ito. Si Satanas nakakalapit sa Diyos. Amen. Kung si Satanas nakakalapit sa Diyos para hingin sa Diyos yung gusto niyang gawin para sa iyo, hahayaan mo na lang ba siya ang lalapit sa Diyos? Minsan, sabi natin, bakit ganito puro na lang pagsubok? Kaya na lang puro pagsubok kasi si Satanas ang dinirinig ng Diyos kasi siya ang lumalapit. Amen. Naunawaan niyo po? Di po, alam naman, dan sabi nga, humingi ka at ikaw bibigyan. Kung siyang hingi ng hingi, alam naman ikaw bibigyan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon Jesus. Naunawaan niyo po. Lumalapit po, ang sabi po dyan mga kapatid, ang sabi ni Satanas, nung tanungin siya ng Diyos, anong gawain mo? Ang sabi niya, parot parito sa daigdig. Parot parito. Amen? Ibig sabihin, ginagalugad niya ang buong daigdig. Sana wala siya dyan sa tabi mo. Alam mo, hindi naman talaga siya makakalapit sa iyo. Amen. Protektado ka ng Diyos. Nasa kalinga ka ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Ang sabi po sa unang sulat ni Pedro, kabanata po ay 5 at talata po ay 8. May sinasabi po dito ang salita po ng Diyos ayon sa sulat po ni Pedro, kabanata 5 talata 8. Humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leon na umaatungal at aali-aligid na humahanap ng masisila. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Amen? Pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Kung ito'y nararanasan ng tao at ang lahat ng nakakaranas nito ay sama-sama lang lumapit po sa Diyos, walang gawa si Satanas na mananatili sa buhay ng tao. Walang gawain si Satanas na hindi mabuti na mananatili sa buhay po natin. Amen? Kung tayo po ay sama-sama lamang na lalapit sa ating Panginoon. Napakaliwanag po dyan, humanda kayo at magbantay. Ang dyablo na kaaway ninyo ay parang leon na umaatungal at ali-aligid na humahanap ng masisila. Ali-aligid. Tingnan mo nga sa paligid mo. Huwag natin bigyan si Satanas ng puwang na makapasok sa buhay mo. Sa buhay po natin. Amen? Dahil kapag sa nakapasok sa buhay po natin, pipinsalain niya tayo. Amen? Kung anumang mabuting mayroon ginagawa ang Diyos sa buhay po natin, kapag sa hinayaan natin makapasok sa buhay po natin, lahat yan ay sisirain niya. Amen? Huwag natin hayaan yan, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Paano makakapasok si Satanas sa buhay po natin? Nais yung malaman kung paano siya makakapasok sa buhay po natin? Ang sabi po sa sulat ni Pablo, sa aklat po ng Epeso, kabanata po ay 4 at talata po ay 26, pakinggan niyo po ito. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit.
Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ano po yung pinag-uusapan dyan? Ang sabi po, makakapasok lang si Satanas sa buhay ng tao kapag ang pinaghari po sa buhay ng tao, sa puso ng tao ay galit. Amen. Galit. Kapag po yung galit na yan ang siyang naghahari sa buhay po natin, yan ang pagkakataon para si Satanas ay pakialaman ang buhay mo. Ang taong puno ng galit, hindi yan gagawa ng mabuti. Kaya kapag ang ginagawa mo hindi mabuti, huwag kang aasang may mabuting gagawin ang Diyos sa buhay mo. Dahil ang sabing kung anong ginawa natin sa ating kapwa, yan din ang ating aanihin. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung nais natin ang buhay po natin ay manatili na kung saan, mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos ay dumaloy, huwag mong hayaan pumasok si Satanas sa buhay mo. Kaya kanina, napakasarap ng mga nais ni Father po kanina sa atin. Ano yung mensahe ni Father kanina? Bigyan mo kami, Lord, ng lakas para makapagpatawad. Amen? Bigyan mo kami ng tapang para makapagpatawad. Amen? Bakit? Dahil alam po natin, hindi po yun ang paraan, yung galit na yan, hindi yan daan para magawa natin ang mabuti sa isa't isa. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Yan ang gawain ni Satanas, paruot parito. Amen. Pag sinabi ni Satanas, paruot parito, makikita mong masipag siya. Hindi siya tamad. Amen. Kung si Satanas ay hindi tamad, na kung saan pumarot pa rito para pakialaman ang buhay ng mga Kristiyano, mga kapatid, kinakailangan, hindi ka rin tutulog-tulog na lumapit sa Diyos. O, kita nyo po yan, may pinapatulog na si Satanas. Kaya sabi ko sa inyo, aali-aligid lang yan eh. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nung sila'y naruroon na sa harapan ng Diyos, itong sinabi po ng Diyos kay Satanas. Ang sabi po ng Diyos kay Satanas, nakikita mo ba ang lingkod kong si Job? Sa iyong pagpaparoon parito sa daigdig, ang sabi ng Diyos, nakikita mo ba ang lingkod kong si Job? Napakasarap pakinggan yung salitang lingkod ko. Mismo ang Diyos ang nagsasabi kay Satanas, yung taong ito, lingkod ko. Amen. At ano po yung makikita po sa isang lingkod ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, yung lingkod kong iyan, ang sabi niya, napansin mo ba ang lingkod kong si Job? Tanong uli ni Yahweh, wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya'y mabuting tao, may takot sa akin at hindi gumagawa ng masama. Ang sabi niya, nakikita mo ba ang lingkod kong si Job? Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay, mabuting tao, may takot sa akin, hindi gumagawa ng masama. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, sister, wala kang katulad sa daigdig. Ulitin nyo, hindi pa tapos. Ikaw ay may malinis na pamumuhay. Mabuting tao ka.
may takot sa Diyos, hindi gumagawa ng masama. Sabihin mo, lingkod ka ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ito ang lingkod ng Diyos. At ikaw ito. Tayong tinawag ng Diyos sa gawain na to. Tayo mga binyagan ang lingkod na ito ng ating Diyos. Taglay mo ito. Amen? Sabihin mo sa puso mo, lingkod ako ng Diyos. Wala akong katulad sa daigdig. Malinis ang aking pamumuhay. Mabuti akong tao. May takot ako sa Diyos. Hindi ako gumagawa ng masama kanino man. Masarap ba maging lingkod ng Diyos? Masarap maging lingkod ng Diyos kasi ganyan yung magiging kalalagayan natin sa harapan ng Diyos. Ayaw mo ba ng ganong buhay? Kung ikaw naghahangad ng maglingkod sa Diyos, hahangarin mo rin yung buhay na yan. Dahil yan ang buhay na kinalulugdan ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Paano pinagpapala ng Diyos si Job? Nais yung makita kung paano pinagpapala ng Diyos si Job? Ito ang sabi po, kung paano pinagpapala ng Diyos si Job. Ang sagot po ni Satanas sa ating Jesucristo ay ang ganito. Sumagot si Satanas, si Job kaya ay matatakot sa iyo nang walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo gayon pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Ang sabi po dito, si Job kaya pinagpapala ng Diyos si Job, kaya nararanasan ni Job ang pagpapala na buhat sa Diyos at yung pagpapalang iyan ay hindi kayang galawin ni Satanas. Narinig niyo po? Yung pagpapala na yan na hindi kayang pakialaban ni Satanas kasi ang sabi po dito, iniingatan siya ng Diyos. Hindi ba pagpapala sa buhay natin na ikaw ay ingatan ng Diyos? Ang Diyos ang nag-iingat sa atin? O purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang hindi magawa sa iyo ng kayamanan mo, ang hindi magawa sa iyo ng sino paman, kapag ang Diyos ang nag-iingat sa iyo, tiyak ang iyong kaligtasan. Amen. Hallelujah. Hindi lang po yan. Ang sabi po, iniingatan pati ang kanyang sambahayan. Madalas marami tayong pinaghihirapan, pero yung ating pinaghihirapan na uuwi lang sa wala. Kasi minsan madalas doon lang napupunta minsan sa mga suliranin natin, sa mga mahal natin sa buhay. Na tila baga nagpapakahirap ka dito, pero yung pinaghirapan mo para labang na kung saan ay inilalagay lang sa basket na butas. Di po ba? Totoo po yan mga kapatid, dahil sa minsan, yung ating mga mahal sa buhay ay malaya na galawin ni Satanas, pakialaman ni Satanas yung kanilang buhay. Amen? Kaya kahit anong pagpupunyagi mo dito, minsan tila baga walang nangyayaring mabuti. Walang nangyayaring maganda. Pero dito po ang sabi po, kaya ang pagpapala po ng Diyos ay ganap sa buhay po ni Job kasi pati ang kanyang mga mahal sa buhay ay iniingatan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon Kristo. Pangatlo po, ang sabi po, maging ang ari-arian ni Job hindi pwedeng galawin ni Satanas kasi iniingatan ng Diyos. Hallelujah. Amen. Pag sinabing iniingatan ng Diyos, ang kamay ng Diyos ay nakalaan sa buhay mo at sa lahat ng mahahalaga sa buhay mo. Amen. Kamay ng Diyos ang nag-iingat. Sinong gustong ingatan ng Diyos ang kanyang mga mahal sa buhay? Glory to God. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Magagawa po iyan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang sabi ni Satanas ay ganito,
Kaya lang naman si Job naglilingkod sa iyo, may takot sa iyo, kasi mayroong dahilan. Ano ang dahilan? Sabi po, si Job ay hindi natatakot sa iyo. Kung kaya ginagawa ni Job yung lahat ng iyan, kaya si Job ginagawa niya yung kalooban mo, hindi dahil natatakot sa iyo si Job, kundi si Job ay natatakot na mawalan ng pagpapala. Narinig niyo po? Ang sabi ni Satanas, hindi si Job, ang sabi niya, hindi yan ginagawa ng Diyos ni Job yung mabuting gusto mo. Yung mga mabuti na yan, hindi yan ginagawa ni Job dahil mahal ka niya. Kundi ginagawa yan ni Job dahil mahal niya yung kayamanan niya. At yan ang kinakatakutan ni Job na mawala sa buhay niya. Amen. Kayo po ba may kinakatakutan kayong mawala sa buhay nyo? Ano yung kinakatakutan yung mawala sa buhay nyo? Amen. Kung mayroon man dapat nating katakutan mawala sa buhay po natin, mismo yung relasyon mo sa Diyos. Amen. Purihin po natin ang ating Jesucristo na yan ang dapat po nating ingatan. Na ang sabi po ni Satanas, si Job ay hindi naman talaga kumikilala sa Diyos, kundi kinikilala niya lang may Diyos dahil may pagpapala dumarating sa buhay niya. Kapag wala na iyan sa buhay ni Job, ang sabi ni Satanas, wala na rin yang kikilanling Diyos. Amen? Yun ang paratang ni Satanas kay Job. Amen? Na si Job ay hindi naman talaga kumikilala sa Diyos, kundi kumikilala sa Diyos, naniniwala sa may Diyos kasi may pagpapala. Pero kapag walang pagpapala, hindi na yan maniniwala na mayroong Diyos pa. Kayo naniniwala ba kayong may Diyos? Ba't kayo naniniwala? Dahil pinagpapala kayo? Ha? Amen. Ako naniniwala na mayroong Diyos dahil mayroong Diyos na nagbago ng buhay natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na yung hindi natin kayang gawin na pagbabago noon sa buhay po natin, ay nagkaroon ng tunay na pagbabago dahil may salita na mula sa Diyos na nagbabago ng buhay ng tao. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Kung tayo kaya paratangan ni Satanas, na kaya lang naman tayo naririto dahil sa pagpapala, nagkamali kaya siya? Malaking pagkakamali niya, di po ba? Amen. Sino po dito? Kasi alam po natin na minsan, ang isang katotohanan minsan, kapag may pagpapala, minsan napakasarap magpurit, maglingkod sa Diyos. Pero kapag minsan puro pagsubok sa buhay natin, minsan sa totoo lang, minsan naman talaga nawawalan tayo ng gana. Nararanasan niyo po ba iyan? Totoo po yan, minsan po ay dumarating po yan sa buhay po natin, mga kapatid, sa ating Jesucristo. Pero salamat sa Diyos, nandito pa rin. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na kapag may pagsubok minsan, maraming nanlalamig. Maraming umaayaw sa gawain ng Panginoon. Sinabi naman niya ng Biblia, di ba? Ang sabi ng Biblia, darating din naman ang mga huling araw na marami kayong kapighatian. At pagdating ng mga kapighatian na yan, marami ang manlalamig sa kanilang pananampalataya. Marami ang tatalikod sa Diyos. Yung dati nagmamahal sa Diyos, hindi na nagmamahal. Tatalikod na sa ating Panginoon. Amen? Marami. Pero hindi naman lahat. Amen. Ang mahalaga, hindi ka kasama sa marami. Amen. Nananatili ka sa ating Panginoon. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Diyos, ang sabi ni Job, ang sabi ni Satanas, subukin mong alisin ang lahat na iyan sa buhay ni Job. Aywan ko lang kung maglilingkod pa yan sa'yo. Amen? Subukin mo lang alisin iyan, aywan ko lang kung maglilingkod pa yan sa iyo.
Alam niyo po kasi isang katotohanan, at nakikita din naman natin sa buhay po natin, sa marami din naman, marami po sa gawain na to nagiging bukas palad. Bakit naging bukas palad? Kasi naniniwala, anumang ibinibigay niya, ibinabalik ng Diyos ng masigit pa po doon. Amen? Pero may mga taong dumarating na kung saan, alam naman po natin, hindi natin kontrolado ang lahat sa buhay po natin. Hindi natin alam yung bukas. Amen? Pero kung hindi mo alam ang bukas, mga kapatid, at kung alam mo lang kung sino may alam ng bukas, amen, sino may alam ng kinabukasan natin? Ang Diyos. Kung alam mo lang hawak niya ang kinabukasan, mga kapatid, hindi ka lalayo sa Kanya. Amen. Dahil dadaling ka niya sa magandang kinabukasan natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ngayon po, minsan may mga taong ganon, na dumarating din naman sila sa pagsubok. Amen. Minsan nagkakasakit, kaya nung magkakasakit minsan, dumaraan na mabibigat ng pagsubok, yung dati nilang ginagawa, hindi na nila nagagawa. Amen. Kasi po, ando doon sa gitna ng pagsubok. Kaya ang nakakalungkot minsan, kapag wala na, hindi na nila kayang ibigay ulit yung mga dati nilang ginagawa, minsan ito yung mga taong nahihiya ng lumapit sa gawain ng Diyos kasi hindi na nila na ibibigay yung dati nilang nagagawa. Amen? Kaya minsan nahihiya na po silang lumapit, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo. Isa po yan, katotohanan, nangyayari po yan sa ating mga kapatid. Subalit lagi po natin tatandaan, alam po natin na sa pagdating ng pagsubok sa buhay natin, minsan kasi ang dalangin ng maraming tao, marami sa atin, kapag may pagsubok, Lord, alisin mo yung pagsubok na to sa buhay ko. Amen? Dalangin nyo rin ho ba yan? Na yung mga pagsubok, mga suliranin, mabibigat nating nararanasan sa buhay, mga pasanin, minsan dalangin natin, Lord, pawiin mo naman tong pagsubok na to sa buhay ko. Amen? Dahil yun ang dalangin mo, inalis ng Lord yung pagsubok. Amen? Tapos dumating ulit pagsubok. Amen? Dadalangin ka naman ulit, Lord, pawiin mo yung pagsubok na to sa buhay ko, Lord. Dininig ng Lord ang dalangin mo, inalis yung pagsubok. May dumating pagsubok. Hanggang bandang huli magtatanong ka, Lord, bakit puro pagsubok? Eh wala ka naman na pagtagumpayan, paano darating ang pagpapala? Amen? Ang sabi yung pagpapala kapag dumating po, kapag napaglagpasan natin, kapag napagtagumpayan natin ang pagsubok, eh wala naman tayo na pagtatagumpayan kasi pinapalis natin kay Lord. Amen. Dito po dito sa buhay ni Job po, ang pagpapala sa buhay ni Job dumating sa kanya nung ang lahat ng pagsubok sa buhay niya ay kanyang napagtagumpayan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, nung sandali na yan, yun ang sabi po ni Job. Pag inalis mo yan, hindi ka nakikilanli ng tao na yan. Sabi ng Diyos kay Job, sige, galawin mo ang lahat ng gusto mong galawin sa buhay ni Job. Pakinggan niyo po ito. Hindi pwedeng pakialaman ni Satanas ang buhay ni Job kung wala ang pahintulot ng Diyos. Amen. Kung wala ang pahintulot ng Diyos, hindi niya pwedeng pakialaman ang buhay ni Job. Pero ang sabi po sa unang sulat ni Pablo sa Aklat ng Korinto, wala pang pagsubok na dumating sa buhay ng tao na hindi po dinanas ng sino paman. Subalit tapat ang Diyos, hindi kanya susubukin ng higit sa iyong makakaya. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Pahintulutan man ng Diyos si Satanas na galawin ang buhay mo. Pero mga kapatid sa Panginoong Hesus, may limitasyon ang magagawa ni Satanas sa buhay mo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Buksan natin po ang ating pandinig sa sandali po na ito. Ang sabi po dyan sa Aklat ng Korinto,
Hindi ka niya susubukin, hindi niya pahihintulutan si Satanas na subukin ka ng higit sa iyong makakaya. Bagkus ang sabi po diyan, pagdating ng pagsubok, bibigyan ka ng Diyos ng lakas para mapagtagumpayan mo po iyon. Amen. Kung saan hanggang yung pagsubok na kayang gawin sa iyo ni Satanas, ang sabi po, higit ang lakas na ibibigay sa iyo ng Diyos para mapagtagumpayan po natin iyan. Ano lang po ang kailangan po natin? Si Job po nung sandali na yan, nagtagumpay po siya. Bakit po? Kasi sa kabila ng mga pagsubok sa buhay ni Job, hindi nagbago ang kanyang pagtingin sa Diyos. Hindi nagbago ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Taas ang kamay ng mga nagmamahal sa Diyos. Hindi nagbago ang kanyang pagmamahal sa Diyos. Nung alisin ni Satanas, pakialaman ni Satanas ang lahat sa buhay ni Job. Sa loob ng isang araw, lahat ng mahalaga sa buhay ni Job nawala. Maliban lang sa asawa niya. Amen. Lahat ng anak ni Job namatay. Pero nung malaman po, tinan niyo po, lahat na nagbalita kay Job, na nagbabantay ng kanyang mga kawan, hindi pa natatapos magbalita, ayan na naman yung isa, magbabalita na naman ng hindi magandang balita. Hanggang nung bandang huli mga kapatid, ayan dumarating yung isang balita na kung saan lahat ng anak ni Job namatay. Nung marinig ni Job na namatay ang kanyang mga anak, si Job ay nagpatirapa at sumamba sa Diyos. Minsan, mahirap para sa atin, tingnan niyo po, minsan may mga nakikita tayo sa ating paligid, mga malapit sa buhay po natin na dumaranas ng mga mabibigat na pagsubok, na minsan yung mabibigat na pagsubok na kanilang nararanasan ay apektado yung buhay natin. Maging yung ating paglilingkod, apektado din po. Di po ba? Maging yung ating pagsamba na aapektuhan. Maging yung ating paglilingkod na aapektuhan mga kapatid. Pero hindi naman ikaw ang dumaranas noon. Amen? Kung naapektuhan na yung buhay mo, dahil sa kanilang nararanasan, lalo na siguro kung ikaw ang nasa kakatayuan nun. Baka hindi na madali sa iyo ang sumamba sa Diyos. Amen? Pero kay Job nung sandaling iyan, alam po natin, sa kabila ng lahat ng iyong nangyari sa buhay niya, si Job nung sandali na yan ay patuloy na sumasamba sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi po sa aklat ng Roma sa sulat ni Pablo, sa aklat ng Roma, kabanata po ay 8 at talata po ay 28. Alam po natin, paborito po ito ng maraming Kristiyano. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Purihin po natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi po, kahit sa gitna ng pagsubok meron po tayo, kung ang pagmamahal meron tayo sa Diyos ay hindi magbabago mga kapatid, ang Diyos ay kasama pa rin natin sa gitna ng pagsubok na iyan. Ang Diyos ay kasama pa rin gumagawa ng mga taong nananatiling tapat sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri po sa Diyos. Hallelujah. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Juan o ni San Lucas, kabanata po ay 22, talatay 31. Pakinggan po natin ito. Mga anak ng Diyos, lingkod ng Diyos. Simon, Simon, makinig ka. Hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman sa kanya na kayong lahat ay subukin. Narinig niyo po yung kahilingan ni Satanas? Hiniling ni Satanas at ipinagkaloob naman sa kanya. Answered prayer siya, di ba? Narinig niyo po? Na kayo ay subukin, kayong lahat ay subukin. Buksan po natin ang ating paningin po dito, ang ating pangunawa. Kung si Satanas ay
dinirinig ng Diyos, ikaw pa kayang anak? Amen. Maliban lang kung, sasabihin ko pa sa inyo, si Satanas hindi tamad, ha? Kaya ikaw huwag kang tatamad-tamad lumapit sa Diyos. Amen. Baka miya lagi kanyang nauunahan. Kasi bakit? Kung minsan madala sa atin, lalapit lang sa Diyos pag may problema. Si Satanas hindi. Habang hindi binibigay ng Diyos, habang hindi siya pinahihintulutan ng Diyos na bigyan ka ng problema, hindi siya titigil. Lalapit at lalapit siya sa Diyos. Amen. Pero itong mahalaga, pakinggan niyo po ito. Subalit, si Lord ang nagsasabi nito sa kanyang mga lingkod na hiniling ni Satanas at ipinahintulot naman kay Satanas. Pero itong sabi ng Panginoong Hesus, subalit idinadalangin ko na huwag lubusan mawala ang inyong pananampalataya. Sino pong nananalangin? Ang sabi ng Panginoong Hesus, pinahihintulutan si Satanas sa kanyang kahilingan, pero ang Panginoon ay tumatayo para sa atin. Na ang sabi niya, siya ay nananalangin para sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung pagsubok na dumating sa buhay ni Job, hindi ito naganap nung si Job ay hiwalay sa Diyos. Amen. Si Job ay nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Si Job nung sandali na yan ay nasa kalinga ng Diyos. Amen. Pero dumating yung mga pagsubok na ito sa buhay ni Job. Subalit mga kapatid sa ating Jesucristo, ang sabi po, ang Panginoong Hesus ay dumadalangin para sa atin. Amen. Para kanino yung dalangin ng Panginoong Hesus? Para sa mga anak niya, lingkod niya, na nanatili sa kalinga niya, sa gitna ng mga pagsubok na dumaraan sa buhay po natin. Siya ang nananalangin. Hallelujah. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ipinapanalangin po tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na minsan makalimot ka man, pero si Lord hindi nakakalimot. Amen? Dahil nakikita ng Diyos kung anong ginagawa mo sa kanyang harapan. Amen? Kung paano mo sinisikap na mabuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang Panginoong Hesus, malakas na papuri para sa ating Jesucristo. Siya ang dumadalangin, mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Sa huling bahagi ng buhay ni Job, pakinggan po natin ito. Ang sabi po sa huling bahagi ng buhay po ni Job, ito ang sinasabi. Si Job ay nabuhay pa ng 40 taon. Nakabuhayan pa niya ang kanyang mga apo sa ika-4 na saling lahi bago siya mamatay. Ang isa po dyan, lahat ng nawala sa buhay ni Job, ibinalik ng Diyos. Amen. Paano yan na ibalik? Kasi si Job nananatili sa kalinga ng Diyos sa gitna ng pagsubok. Amen. Mga kapatid, sa Panginoong Hesus, may Diyos na mabuti at mahabaging Diyos. Huwag ka lang lumayo sa Diyos na ito. Anumang pagsubok meron ka, habang ikaw na sa kalinga ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sapat ang tulong niya sa oras ng pangangailangan niyo. Amen. Sapat ang tulong po ng Diyos. At ang sabi po mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo, sa gitna ng mga pagsubok na yan, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, bibigyan ka niya ng lakas. Sinong gusto magtagumpay? Sinong gustong lahat ng nawala sa buhay niya ibalik ng Diyos? May mga nawawala ba sa buhay nyo? Ayan. Pero anumang nawala niyan sa buhay niyo mga kapatid, kayang ibalik ng Diyos higit pa kaysa mga nawala sa buhay po natin habang tayo naririto sa kalinga po ng Diyos. Tumayo po tayong lahat. Sinong nawala ng asawa? Payag kayo pag binalik ng Diyos may kasamang anak. Pero alam po natin mga kapatid, ang ating Panginoong Kristo, kasama po natin sa dako pong ito.
Ano mang suliranin meron ka mga kapatid sa Panginoong Hesus, huwag ka matakot, huwag kang mangamba. Kung may mabigat ka mga suliranin ngayon at nasasabi mo tila baga nakakalimutan ka ng Diyos, tila bagay pinababayaan ka ng Diyos, huwag mong isipin po yan. Huwag mo isipin yan. Ilagay mo ang kamay mo sa tapat ng puso mo ngayon. Pikit po natin ang ating mga mata. At ito lang ang nais natin parating sa atin ng ating Panginoong Hesus. Si Job sa gitna ng pagsubok sa buhay niya, hindi siya nakalimutan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, subalit idinadalangin ko, ang sabi ng Panginoong Hesus. Huwag kang mawala ng pananampalataya. Idinadalangin kong huwag mawala sa puso mo ang pagmamahal meron ka sa Diyos. Idinadalangin ko, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag mawaglit sa puso mo ang mga salitang inilagay ko sa puso mo. Huwag mo sanang isipin, di kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw, at aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Huwag mo sanang isipin, hindi kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daig. Naririnig ng Diyos, maging ang pagluha natin. Di mo pa nalalaman, Natatanaw ng Diyos iyan. Ang bawat ikbi mo, naririnig ng Diyos. bawat patak ng iyong luha ay aking nababati. Huwag mo sanang isipin, Nahihirapan ka na ba? nalimutan Nabibigatan ka na ba sa iyong mga suliranin? Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. Ang pangalan mo sa palad ng Panginoong Hesus nakasulat. Hindi ka niya nakakalimutan. Tumawag ka't manalangin at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay aking inihain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo. Yan ang palatandaan na mahal tayo ng Diyos. Nasa panig natin siya lagi. Kung paano niya ibinigay ang buhay niya para sa atin. Ang sabi niya, anumang kahilingan meron tayo, kaya niyang ibigay kasama ng kanyang buhay. Ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin at ako'y nangungusap. Huwag mo sanang isipin, hindi kita pinapansin. Huwag mong
nang isipin, hindi kita minamahal. Ang katotohanan, kita'y minamahal. Naririto isa nating kapatid na lingkod ng Diyos. Iniwan ng kanyang asawa, maliliit pang kanilang anak. Hindi niya alam kung paano palakihin at bigyan ng magandang kinabukasan. Subalit, ang lingkod na ito ng Diyos na naririto, napagtapos niya ang kanyang mga anak. Iniwan maliliit pa, elementary, pero yung kanyang mga anak na pagtapos niya. Isang araw yung kanyang asawa nakarating sa kanilang tahanan. At ang sabi ng kanyang asawa, mayaman ka na pala. Ang tanging sagot niya, hindi ako iniwan ng Diyos. Kung ipagkakatiwala natin sa kamay ng Diyos ang ating mga suliranin, hindi ka titiisin ng Diyos. Hindi ka niya bibiguin. Kung paano niya idinipa ang kanyang kamay para ipako sa krus para sa ating kaligtasan. Hanggang ngayon, ganun niya kalaan ang kanyang kamay sa tuwing tayo tatawag sa Kanya. Sa tuwing tayo dadalangin, sa tuwing tayo'y nangangailangan ng tulong, habag at awa ng Panginoong Hesus. Naririnig niya ang ating dalangin. Yung ating mga kasalanan, pinatawad ng Panginoong Hesukristo nung tayo po, nung siya'y ipinako sa krus para sa ating mga kasalanan. Pinatawad ng Panginoong Hesukristo para ang kasalanang iyan na hadlang sa mga pagpapala ng Diyos sa buhay natin ay mawala at malayang makadaloy sa atin ang biyayang nais ng Diyos ipagkaloob sa atin lahat. At ngayon, bukas ang puso ng Diyos para sa iyo. Bukas ang puso ng Diyos para sa iyo. Bukas ang kanyang kamay para sa iyo. Hingin mo sa Kanya ngayon ang ibig mo. Sabihin mo sa Kanya ang nais mo ngayon. Sabihin mo kapatid, hingin mo sa Kanya. Nakikinig sa iyong ating Panginoong Hesus. Panginoon, dalangin po namin anumang kaguluhan, Panginoon, na nangyayari sa ibang bansa. Dalangin namin dakilang El Shaddai, ang iyong mapagpalang kamay, abutin ang mga digmaan na ito, Diyos, at dalangin namin ang paghinto, O Diyos, at ang kapayapaan sa lugar na yan, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Jesucristo. Hinihiling ko, dakilang Ama naming nasa langit, na ang bawat kahilingan ngayon ng bawat isang naririto, dalangin, ipagkaloob mo, dakilang Ama naming nasa langit. Ipagkaloob mo, Ama. Walang imposible sa iyo, dakilang El Shaddai. Walang mahirap sa iyo. Ano man ang aming banggitin na suliranin at tulong sa mga sandali na to, darating sa buhay namin, Ama. Kakamta namin ang lahat ng ito sapagkat ikaw ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na magagawa ang lahat ng bagay, ang Diyos na ang lahat ng mabuti ay nais ibigay sa amin. Inaangkin namin, Lord, lahat ng kahilingan mayroon sa araw po na ito, darating sa buhay namin, O Diyos. Kakamta namin sa buhay namin, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Lahat ng anak, O Diyos, na nag-aaral, makakapagtapos sa pag-aaral, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Lahat amang kahilingan ng aking mga kapatid,
Lahat ng mga anak na kukuha ng mga examination, board exam ay papasa. Magtatagumpay, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat ng mahal sa buhay, asawa, anak na may karamdaman, gagaling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Inaangkin namin ngayon, Ama, ang kagalingan ng aming mga mahal sa buhay. Kagalingan ng aming asawa, kagalingan ng aming anak, kagalingan ng aming magulang, Ama, ngayon din aming inaangkin ang kagalingan, Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos naming nasa langit, dalangin po namin ang mga pagpapalang aming Amang inilalapit sa iyo. Matagal na naming hiniling sa iyo, Ama. Sa araw na to, Ama, aming inaangkin, tinugon mo na, dakilang El Shaddai. Tinugon mo na, Ama, sa ngalan ng Panginoong Jesucristo. Patuloy mo kaming samahan, O Diyos, itago sa iyong kapangyarihan, balutin ang banal mong dugo, Panginoong Jesucristo, at patuloy kasihan ng iyong banal na Espiritu. Taas natin ang lahat ng prayer request na yan, o anumang bagay. Salamat, dakilang El Shaddai. Pagpalain mo ang mga bagay na aming itinataas, at ang mga bagay na yan, Ama, ay kasihan mo na yung kapangyarihan, magamit namin iyan upang patuloy ka namin mapaglingkuran, magawa namin ang banal mong kalooban. At dalangin namin, dakilang Diyos naming nasa langit, pagpalain mo ang bansang aming kinaroroonan, ang Hong Kong, Ama, pagpalain mo, lukuban ito ng iyong kapangyarihan, paligiran ng iyong mga anghel, dakilang Diyos, padalhan ito ng sapat na ulan, dakilang Diyos, pasikatin sa lugar na to, Ama, ang araw na kung saan ang taglay na init magbibigay ng kalusugan sa amin, O Diyos, at sa mga pananim sa lugar na ito, Panginoong Hesus. Pagpalain mo, Ama, ang bansang ito, ang lugar ng Hong Kong, O Diyos, ang mamamayan nito, Panginoong Hesus. Pagpalain mong lahat ng OFW sa lugar na to, dakilang El Shaddai. At dalangin namin, Ama, punuin mo sila ng mabubuting bagay na kanilang kailangan, O Diyos, at sa lahat ng kanilang gagawin, patuloy mo, O Diyos, ipagkaloob ang tagumpay. Salamat, Ama, at aming inaangkin ang lahat na itong kahilingan aming itinataas, ipinagkaloob mo na, Yahweh, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Papurihan natin ang Panginoong Hesus at pasalamatan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Patuloy kayong samahan ng Diyos at ipagkaloob sa inyo araw-araw ang tagumpay sa inyong buhay. Hallelujah. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lighap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lighap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon ang mahinay na lakas, ang lupa ay yayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon ang mahinay na lakas, ang lupa ay yayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Are you blessed, sisters? Praise. Hallelujah. Answer prayer na ba tayo? Amen. Anong sabi ng Diyos ang mensahe niya? Ano man mga pagsubok, lahat ng karanasan natin, mga sakit natin, sabi niya, hindi tayo iiwanan ng Diyos, di ba? Amen. Lahat tayo magtatagumpay sa sakit karamdaman, patuloy niyang pagagalingin. Amen po ba? Amen. Ipalakpak ang ating mga kamay sa Diyos na buhay. At samahan po natin ang ating kapatid. Sister Jonalyn
getting. Mga kapatid, tayo po yung mananatili sa ating mga kinaroroonan at sama-sama po nating dasalin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusob pagsapit ng araw, ni sano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong namamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguhin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sang dako ika'y maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ng mga paamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalahan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord! Muli, maraming salamat po sa ating Yahweh El Shaddai sa tagumpay ng buong maghapon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Ayan. Holy Spirit. Sama-sama natin iligpit po ang ating mga bangko. Tulong-tulong po tayo mga sister.